Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako po si Gerald. Nangyari po ito taong 2016 sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija. Hindi ako taga roon. Isa lang po akong volunteer noon na kasali sa isang outreach mission para sa mga batang ETA. Isang linggo kaming nanirahan sa isang maliit na paaralan na gawa sa kawayan at yero sa gilid ng bundok. Walang signal, walang kuryente, tubig lang sa poso, ilaw lang galing sa gasera. Kasama ko ang 3 pang volunteers pero isang araw bago matapos ang programa, nagkaroon sila ng lagnat kaya't ako lang ang nagdesisyong tumawid sa kabilang ilog para maghatid ng gamot sa isang pamilya sa kabilang sityo. Hindi ito malayo, pero ayon sa mga lokal, huwag na raw akong dadaan kapag lumubog na ang araw. Hindi raw ligtas ang ilog paggabi. Akala ko sinasabi lang nila yon para takutin ako. Isa pa, may araw pa noon nang ako'y lumakad. Mabilis lang ang unang kalahati ng biyahe. Tahimik, presko, at pamilyar na. Pero habang papalapit ako sa ilog, napansin kong biglang bumigat ang hangin. Tahimik pa rin, pero hindi na payapa. Parang naghihintay ang paligid. Pagdating ko sa ilog, natapos ko naman ang pagtawid. Naihatid ko ang gamot at nagpaalam agad sa pamilya. Sabi nila, "Bilisan mo, Gerald. Bago magtakip silim, dapat sa kabila ka na." Tumango ako at agad bumalik. Pero inabot ako ng dilim habang nasa gitna ng tawiran. Habang binabaybay ko ang pilapil, napansin kong nag-iiba ang tunog ng tubig. Parang mas malalim, mas mabigat, may halong pag-ungol, hindi ng hayop, kundi ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula akong magmadali, pero naramdaman ko agad na may sumusunod sa akin. Hindi ko siya nakita, pero ramdam ko siya. Ang bigat ng hangin, ang lamig ng likod ko, ang pakiramdam ng may nakatingin sa bawat galaw ko. Bigla kong naalala ang kwento ng isang matanda doon. Bago raw dumating ang mga misyonary sa baryo, may isang babae raw na nagpakamatay sa ilog. Hindi siya tinanggap sa simbahan at wala ring gustong tumulong sa kanya. Sabi nila, nang tumalon siya sa tubig, hindi na nakita ang bangkay. At simula noon, gabi-gabi, may nakikitang puting anino sa ibabaw ng tubig. Nakalutang, walang muka, at palaging humihingi ng tulong. Ang problema, sino mang sumagot, hindi na muling nakabalik. Muling bumalik sa isip ko ang mga paalala. Huwag tatawid sa ilog kapag gabi. Huwag makikipag-usap kapag may narinig sa tubig. Huwag titingin kung may maramdaman kang sumusunod. Pero Boss Pao, tao lang ako. Napalingon ako. At sa gilid ng tubig, sa liwanag ng flashlight ko, may nakatayo. Isang babae. Basang-basa ang suot, nakalugay ang buhok, at nakatungo. Hindi ko makita ang mukha niya, pero alam kong tinitignan niya ako. Hindi siya gumagalaw,
pero ang buhok niya ay sumasabay sa agos ng ilog. Parang may buhay. Bumilis ang hakbang ko. Nagsimula akong tumakbo. Pero sa bawat pag-apak ko sa pilapil, parang mas lumalalim ang tubig sa paligid. Dati, hanggang bukong-bukong lang. Pero ngayon, hanggang tuhod. Pagkatapos, halos bewang ko na. At naririnig ko siyang umiiyak. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sakto lang para marinig ko. At unti-unting lumalapit ang tunog. Kasabay ng malamig na kamay na humawak sa braso ko. Sa sobrang takot, itinapon ko ang flashlight ko at sumisid sa tubig. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang direksyon. Pero sa awa ng Diyos, nakaabot ako sa kabilang pampang. Gumapang ako paakyat sa pilapil. Basang-basa, nanginginig, at hindi makapaniwala sa nangyari. Pagdating ko sa paaralan, wala akong masabi. Niyakap lang ako ng mga kasamahan ko. Sabi nila, namutla raw ako, at may marka ng kamay sa kaliwang braso ko. Nangingitim ito, at parang paso. Kinabukasan, hindi na ako muling bumalik sa ilog na iyon. Pero hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang agos ng tubig, sa banyo, sa ulan, kahit sa musika, para bang may boses na bumubulong. Mahina lang, natulong, na paulit-ulit, paulit-ulit. At minsan, sa salamin, makikita kong may nakatayo sa likod ko. Basa at walang muka. Kaya mga ka-horror, kung sakaling may kailangan kang tawirin, lalo na sa dilim, tandaan mo, hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat sagutin. Dahil yung iba, ang hinihiling nilang tulong ay may kapalit na hindi mo na maibabalik. Mga ka-horror, kung nakaabot kayo hanggang dulo ng video, paklik naman ang ating subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating istorya.